Hola guys, welcome to my channel. Before I proceed, this video will be in Tagalog or Filipino language, so I really hope you guys know how to speak in Tagalog. Alright, so welcome to my channel. Guys, meron akong uumpisahan. Gagawa ako ng monthly video in regards to computer building. To be fair sa akin, hindi ako basta-basta bumibili ng mga components. Actually, medyo basta-basta siya. Pero to be fair, tinatapat ko siya sa Lazada sale. So, ang plano ko monthly, halimbawa, 11-11, November 11, or 12-12, December 12, 1-1, January 1, 2-2, 3-3, 4-4, etc. Plano ko sana gumawa ng computer build in every Lazada sale. Hindi para iyon ang bibilhin ninyo, pero para sa mga future video contents ko, magkakaroon tayo ng price comparison. Kumbaga, ito presyo niya ngayon, ano presyo niya last month or the previous months, parang ganyan yung lakaran ko, no? So ngayon ko pa lang siya uumpisahan. So as of the moment, sorry, mahaba introduction ko ha. Meron naman tayong timestamp sa baba, no? Feel free to skip ahead, no? May time bar dyan, may mga tabs yun. Click lang kayo doon. So, yung video ko ngayon ay meron tayong description field sa baba, no? Since heto ang first video ko, yung description field ko malamang medyo blanco pa yan. Malamang ang laman niyan ay number 1 ay yung timestamps. Kumbaga in every time tabs may timestamps siya, 'di ba? So yun yung number 1. Yung number 2 is yung link ng mga pinagbilhan kong components. Tapos yung third part na malamang sa malamang wala pa hetong video na to, pero yung third part ng description field sa mga succeeding videos ko malamang ay ang price comparison. Halimbawa, heto na yung following month, i-include ko yung price comparison niya sa previous months or sa mga previous months. So, halimbawa, fast forward, March na ngayon, i-include ko yung prices or pricings ng February, January, December at ng November. Parang ganyan, no? Pero since this is the first video, wala pa akong ipagkukumparahan na presyo. So, hayun. And another disclaimer, guys, this is not a budget build and definitely hindi ito yung wala akong pakialam sa pera build, no? Heto ang build na gagawin ko sa mga videos ko ay yung mag-e-enjoy ako na merong may katagalan, may enjoy ko siya for the next 2 or 3 years na tipo na computer. So, wag masyadong mag-asa na budget build, wag masyadong umasa na top spec na component. But, to be fair, sa objective ng video na to, hindi naman iyon yung objective. Ang objective natin ay price comparison. Halimbawa, kasi sa totoo lang, sa tunay lang yung gusto ko sabihin pero anyway, sa tunay lang, hindi naman ako habol dun sa mga components na latest release, yun agad yung kukunin. Dumating ako sa panahon na buhay na okay, hetong component lang talagang masaya na ako dyan Hihintayin ko lang na gumanda-ganda yung presyo niya. Hayan yung mga target audience ko. So halimbawa, minamata ko talaga RTX 3080 nung araw, no? Alam ko yung performance niya. Masaya na ako dyan. Alam ko yung mga games na nilalaro ko. May provide sa akin yan ni RTX 3080. Matignan nga yung video ni Chris Techrants. O ngayon, nakita mo ngayon, makatarungan na ngayon yung presyo ni RTX 3080, pa-face out na siya, bilhin ko na nga to. Yung tipong ganyan, no? So, para lang mabigyan kayo ng price comparison, para lang ma-realize ninyo or malaman ninyo kung panahon na ba bilhin
yung component na gusto ninyo, iyon yung objective ng video na to. So, ayun. Without further ado, let's proceed sa cart. So, heto yung cart ko for today's video. Select all items muna natin. Select all items. Ang 107,000, may extra dito. Tatanggalin ko muna itong extra na to, ha? Ayan. Ang build ko ngayon, guys, sarado, 100,000 pesos. Shipping fee, medyo may kamahalan. Again, hindi pa ngayon November 11. Pagdating ng November 11, iba sa mga components dyan, mas magmumura. Pero, hindi pa 11/11 ngayon, ayan ang current pricing niya. Ngayon, gagawa ako ng notepad na nagko-contain ng mga presyo nila, okay? Ng 11/11 sale, mamaya ko na siya ipopost. Pero, sa mga ibang components na to, nag-start na yung sale. Sa mga ibang mga components, mamaya pang hating gabi magsa-start yung sale. So, itong 100,000 na yan, may probability na magmura yan. Mag-fast forward na lang kayo sa bandang dulo kung ano yung final price niya for the 11/11 sale. Okay? Alright. So, mag-start na muna tayo sa pinakababa. Hetong build na to, guys, it will include a mouse, keyboard, and monitor. Iyang tatlong peripherals lang na yan ang included dito. Unahin na natin ang mouse. Itong mouse na to, it's from Soundpoint. It's from Soundpoint. And it's costing me 7,000 pesos sa ngayon. But, itong Soundpoint na to, itong Logitech na to na Lightspeed Wireless will amount to 5,300 pesos pagdating ng hating gabi mamaya. So, minamata ko to. Baka kunin ko to, pero meron pa akong isa pang tinitignan galing Japan, pero hindi ko mare-recommend sa inyo yun since hindi ko ma-guarantee yung legitimacy niya, no? Kasi ang mura parang nasa bandang 4,800 pesos lang. But, I will put the description. Alam niyo, pakita ko na sa inyo ngayon. So, heto na siya ngayon. Guys, both mouse links, yung kung saan ko pinaplano bilhin, pero most probably heto yung bibilin ko para magawan ko rin ng video kung legit ba to o hindi, no? Pero heto, as of the moment, hindi ko siya ma-recommend sa inyo kasi hindi ko kilala to, galing tong China. So, ang mura nito, guys, kahit sa Amazon, ang mura talaga nito, 4,600 para sa Logitech X Lightspeed Wireless, no? Yung picture niya mali. Ayan, no? Ano to Logitech G502 Plus to. So, Lightspeed Plus. So, iba yung nasa picture niya, pero wireless lang yung meron. Yung picture iba, pero yung description tama. Hindi. Yung description niya mali Kasi yung G02X Lightspeed Wireless, non-RGB to, guys. Pero heto, nakasulat RGB. So, medyo misleading. Tapos, since misleading siya, hindi ko mag-guarantee. Baka maganda lang yung pagkaka-imitate niya sa imitation class A, kumbaga, no? Or class SS plus. Parang ganyan, no? Hindi ko alam. Pero base sa comments dito sa bandang baba, nare-recognize daw siya ng G-Hub. So, may probability na okay siya. Pero, again, the price is too good to be true. So, most probably, it's false. Yun lang yung pinangahawakan ko. So, I do not know. Pero, I will try to purchase this one. I will make a separate video. Pero, ang nag-attract sa akin dito ay yung 2 years international manufacturer warranty. Medyo may katagalan yan. Yes, ibig sabihin, within the next after 8 days nagka-problema yung mouse, medyo may katagalan yan, guys, kapag ibabalik ko sa kanila. So, no. As of the moment, hindi ko to mare-recommend. Ang mare-recommend ko ay hetong galing kay Soundpoint.
Ngayon, mahal siya, pero mamaya, 5,300 pesos na lang. It offers 6 months local manufacturer warranty. Hindi na masama sa akin yan. Kung ang mouse ninyo tumagal ng 6 months, malamang sa malamang, hindi na magkakaproblema yan. At, heto pa, 30 days return policy siya, so hindi na siya masama. So, G502X, may kamahalan na mouse. Minamata ko rin yung isa, G402. G604. Tapos minamata ko rin yung kay Steel Series na tig to 2,500 pesos. Pwede na rin yun, yung G302. Pero again guys, luho ko to pagdating sa mouse kasi yung mouse ko ngayon is a G502. Gusto ko dun sa isang gaming computer ko G502 rin. Medyo magkaiba na variant, I know. Pero at least yung kamay ko kasi sanay na sa G502. So okay na sa akin to. Hayan lang ang reason ko kung bakit G502X ang kukunin ko. Guys ha, again, by no means, nire-recommend ko na G502 ang kunin ninyo. Kayo ang bahala sa mouse. Pero as of now, November 11, 2023, heto ang presyo niya. Alright, let's move on towards the next component, which is yung keyboard. Yung keyboard naman, Royal Kludge RK71. Hetong 1,800 pesos na to, panalo to guys, in my opinion. Tuwan-tuwa ako dito sa keyboard na to. Bakit? Natuwa ako sa kanya. Heto picture niya by comparison. Yung RK71 versus kay Logitech G913 10 keyless keyboard. Ayan yung picture niya, magkatabi. Natuwa ako sa kanya. Bakit? Hot swappable gaming switches. Hot swappable switches siya, mechanical switches. Ibig sabihin, bumigay yung mechanical switch, o di palitan mo, ang dali-dali. Hindi mo siya kailangan hinangin, walang soldering, hot swappable siya. Bakit ko gusto yon? There are times guys na bumibigay talaga yung mechanical switches, hindi siya kumakagat, ganyan. Minsan nadadaan sa tanggal kabit. Ibig sabihin, yung copper contact point, kailangan lang ng konting linis na aayos na siya. Pero minsan, madalas, nauunang bumigay ang mechanical switch kesa sa printed circuit board nung keyboard. So, in this regard, sa lagang 1,800 pesos, yung longevity ni keyboard may konting probability na mapahaba mo pa. Kasi yung mechanical switches, pwede mong palitan ng napakadali lamang. So, ayun. Sa 1,800 pesos, hot swappable mechanical switches, kaya siya bumenta sa akin. Kaya heto yung nire-recommend ko. Again, today is November 10. This is in preparation for 11/11 sale, year 2023. Haya ng presyo niya, 1,800 pesos. Hindi ko na kailangan mag-antay. Bilhin, yan na yung presyo niya ngayon. Okay. So, sa monitor naman guys, actually, I'm planning to make a special video for this one. Kasi, natuwa ako sa presyo niya, 12,000 pesos. Ayoko masyadong mahaba yung video na to, so konti lang to. While I'm talking, papakita ko sa inyo tong picture na yan. Ayan yung picture niya. Huwag na nga. Pakita ko na ngayon. Hindi. O sige, presyo na lang muna guys. Acer Nitro, 12,000 pesos, 180 Hz. But wait, there's more. Kung i-scroll ninyo dito sa bandang baba, it is actually a, hindi ko alam kung bakit niya sinabing wide A. Actually, sorry hindi ko alam kung wide ba ang 1440p na resolution kasi QHD lang yan eh. Ang wide QHD is siguro 2560 by whatever, 'di ba? So hindi ko alam kung bakit wide QHD yung tawag niya diyan, pero ang 1440p kasi, ang to my knowledge,
ano lang siya, QHD. 1080p, 1440p, or 4K, di ba? Ang 1080p, Full HD. Ang 1440p, QHD. Ang 4K, Ultra HD. So, heto, hindi ko alam kung bakit niya siya tinawag na WQHD. So guys, para sa inyong mga nanonood, kung alam niyo kung tama ba tong description niya dito, comment kayo para maliwanagan din ako. Pero kung hindi naman kayo tutol, kung hindi naman kayo sang-ayon, di comment pa rin kayo kung gusto niyo para lang mabuhay yung comment section, no. So anyway, pero pagpaliban na natin 'yon. QHD siya, 180 Hz sa halagang 12,000 pesos, guys. Dito nga lang, ang disclaimer ko lang dito, hindi pa kasama ang shipping. So, yun lang yung masama sa kanya. Pero kung meron kayong access kay Data Blitz, kunin nyo na to, natutuwa ako. Bakit ako natutuwa? Heto muna ang color. Ayan. I just minimized yung mga other windows, no? So, heto ngayon yung picture. Heto ngayon yung picture ng, yan ngayon yung picture ng color. Kung mapapansin ninyo, medyo wala. Actually, wala akong mapansin sa kanila ngayon. Hindi, joke lang. Meron naman konti. In some of the colors there, yung left side, by the way, is yung Acer Nitro. Yung right side is an LG OLED C2 na 4K. Yung sa left side, yung Acer Nitro, yung mga ibang colors, mapapansin niyo mas dark lang siya. Yung sa right side, yung kay C2, mas bright lang siya ng konti. Tapos, kung mapapansin niyo dito sa second picture naman, ay yung sa C2, yung black level, panalo, black talaga, tunay na black. Sa left side, meron nga siyang mga, anong tawag dito? Na may mental block ako, basta may tawag dyan. So, hindi siya pure black, no? Pero kung may ilaw naman yung kotse ninyo, kung may ilaw naman yung kwarto ninyo, hindi nyo na siya mapapansin. Ito, bubuksan ko yung ilaw, teka. Sa letrato na to, medyo pansin pa rin siya, pero nasanay na ako eh. Guys, kung ang budget ninyo pang 12,000 lang, matutuwa na kayo dito. Ayan, yan na lang yung masasabi ko sa kanya. But in regards to color quality, ayan yung itsura niya. In regards to video quality naman, so in regards to picture quality naman, guys, ayan siya. Wala. Naka 4K video ang video capture ko ngayon. In my amateur eyes, guys, hindi ako artist na napakaselan sa kulay. Wala. Pero in my personal opinion, sa white, mas vibrant talaga yung color, guys. Pero to be fair, 4K yan. So, hindi. OLED yan. So, mas vibrant siya, sabi nila. Hindi ko rin alam eh. Pero in regards to quality ng picture, in regards to color, wala talaga ako sorry, ang labo yung sinabi ko. In regards to quality, patungkol sa quality, ang pinatutukuyan natin ay emphasis sa resolution. Di hamak na maganda si 4K at OLED pa yan. So, mas vibrant talaga. Pero kung yung color lang, yung quality lang ng color, guys, as an amateur, wala. Hindi ko talaga ma-differentiate silang dalawa. At sa halagang 12,000 pesos, guys, masaya na talaga ako kay masaya na talaga ako kay 12,000 pesos 180 Hz na QHD. So, ayan ang video. Ayun yung video niya. So, ayun, sa UFO test naman, halimbawa, eto, wag na yung UFO test. Ano na yun? Doon na lang, sa separate video ko na lang yun gagawin, no? So, ayun. Pero tuwan-tuwa talaga ako dito kay Acer Nitro. May pros and cons. This is only a 27-inch. Ang maganda kay 27-inch, guys, kung maliit ang lamesa ninyo, pasok yan. Kung ang maganda rin kay 27-inch, halimbawa, sakto lang yung lamesa ninyo at malapit kayo sa monitor maglaro,
pasok na pasok siya sa field of view ninyo. This is especially helpful sa mga first-person shooter na games, ganyan. So, kita nyo agad kasi halimbawa kay LG C2, kailangan kong ilingon ng konti yung ulo kasi medyo tutok din ako maglaro laki nung monitor. So, medyo kailangan kong ilingon ng konti yung ulo ko para lang makita ko yung magkabila ang kanto. Parang ganyan. So, having a smaller monitor than a 40-inch monitor, may benefits din siya, guys. So, hindi porket malaki yung monitor mo, masarap na maglaro, no? Hindi siya ganun kasimple. Kung pasok na sa inyo yung 27 inches na 180 Hz na QHD, panalo tong presyo na to, guys. So, ayun. Next component na tayo. Unahin na natin ang memory, motherboard, memory, power supply, motherboard, at saka ang CPU. Bakit ko sinabi apat na components sabay-sabay? Heto marirecommend ko sa inyo, guys. In regards to the 4 na yan, sa apat na yan, memory, power supply, motherboard, and CPU, magandang idea na bibilhin nyo silang apat sa isang shop lang. Para kung may problema yung isa at duda kayo sa iba, pwede ninyo ipadala sa kanila, ibalik sa kanila yung apat para sila na mamroblema kung sino yung may sala. Parang ganyan, no? So, halimbawa, ayaw mag-post nung computer ninyo. Maaaring power supply ang problema, maaaring memory, maaaring CPU. Hindi na natin alam. Pwede na lang kung meron kayong extra na CPU, meron kayong extra na memory, meron kayong extra na power supply or motherboard na pwede ninyong i-troubleshoot. Pero kung heto ang heto lang yung computer na meron kayo, mahirap mag-troubleshoot kung wala kayong extra components. So, ayun. Para madali, bilhin nyo siya sa iisang shop. Pero, hindi hard rule yun, guys. Kung ito nga kaya ako hiniwalay itong si memory. Kasi itong si G-Skill na yan, 8,400, yung isa 7,000, pero ito, limited lifetime warranty, tapos, pwedeng sila na yung panghawakan ko sa warranty na yon. Again, guys, I'm not saying kapag bumili kayo kay G-Skill Lazmall, madadalian kayo sa pag-claim ng warranty or sa pag-RMA ng component na tipong padadala nyo sa kanila after 2 days, babalik agad sa inyo. Hindi ganun kadali yun, guys. Ibig lang sabihin nun, sila ang tulay towards G-Skill. Matutulungan nila kayo. Ito naman si DynaQuest, I believe, authorized reseller or distributor tong si DynaQuest. Hindi porket unahin na natin si memory, no? Hetong kay memory, 1-year local supplier warranty lang siya. Pero, hindi ibig sabihin yan kapag lumampas na ang 1 year, hindi na nila kayo matutulungan. Matutulungan pa rin nila kayo. Ang importante, i-message nyo muna sila kung ano ang lakaran. At kung natuwa kayo sa proseso nila, di bilhin ninyo. Kung hindi kayo natuwa, wag ninyong kunin. Pero in some of the components na binili ko sa kanila, ang nakasulat dito 1-year warranty lang. They were able to assure me na after 1 year, mafo-forward nila itong, I believe yung video card yun mafo-forward nila yung video card na binili ko sa distributor nila. Tapos, matutulungan nila ako may RMA to sa gigabyte. Parang ganun, no? So, kung medyo maselan kayo in regards to warranty coverage, i-chat nyo muna sila. So, ayun. Ang napili kong memory for this build ay ang G-Skill Trident Z5, 6,000 mega transfers per second lang, no? 7,000 pesos. Yan na ang current price niya. Kahit mamayang 11.11, hindi na yan magbabago. Alright, next, motherboard. Ang motherboard naman ay 12,195, 1-year local supplier warranty lang rin. Pero in my opinion, it's more than sufficient. Tapos, ayun,
B760M motherboard lang to. It's a DDR5 motherboard. Ang reasoning ko dito ay pwede pa kayo makakuha ng mas mura guys. Ang DDR4 na motherboard, you can get as low as 8,000, 9,000 pesos na motherboard. Wala akong problema doon. Ang akin lang, magbubuo na lang din man ako ng computer, DDR5 na. Kasi guys, ang memory, well, bumibigay siya actually, pero kapag yan tumagal ng 1 year tapos hindi naman ninyo ino-overclock, malaki probability na tatagal yan ng more than 1 year. So in more than 1 year or 2 years, last model na ang 1700 na CPU socket, at the very least, kung naisipan kong mag-upgrade ng motherboard CPU, pwede na akong pwede na akong magpalit lang ng motherboard and CPU, tapos gagamitin ko pa rin ang same na memory. Tapos at the same time, PCIe 5.0 na tong motherboard na to, para kapag naisipan ko naman na mag-upgrade ng video card after 3 or 4 years, masusuportahan pa rin ng motherboard na to. Kasi guys, ang motherboard, CPU, malabong masira yan agad-agad guys. And ang CPU na kinuha ko is an i5. Mamaya na yun, sorry. So in that regard, kaya heto ang napili ko. Ayoko na mag Z series kasi end of life ng socket na to. Wala na. Kung nagkataon dumating ang panahon na nagmura ang i9 or i7 na non-K variant, kahit i9, kayang-kaya nitong motherboard patakbuhin yon. Okay naman yan. So, goods na ako doon. Yun ay kung may makuha akong second hand na magandang presyo. So, okay na sa akin yung presyo na yan. So, again, ang presyo niya is 12,195. Ang specs, i-research nyo na lang. Alright, let's move on towards the next component, which is the CPU. Ang kinuha kong CPU ay i5-13500. Ang reason being is meron niyang kasamang cooler, tapos hindi siya ganun kainitan. Well, to be fair, kung ang gagamitin ninyo ay ang kasamang free na cooler, medyo iinit pa rin siya. So, ang payo ko sa inyo, bumili kayo ng ibang cooler, but hindi siya kailangan. Mabubuhay to sa kasamang cooler since non-K variant naman siya, no? So 14,895 pesos lang siya. Hindi na siya magmumura. Meron kayong makukuha ng mas mura sa ibang shops, pero wala siyang kasamang box. Yung iba tray type lang, yung iba may kahit yung heatsink hindi rin kasama. Kung okay na kayo doon, yun yung kunin ninyo. Pero for the boxed processor, high yan siya. 14,900 pesos siya sa ngayon. Again, today is November 10, 2023. Ayun. Next component. Power supply. Heto naman power supply. Heto guys, sobrang kailangan ninyong i-chat sa DynaQuest about this guys ha. Kasi halimbawa kay IT World guys, heto same model. Puntahan ulit natin ha. Same model yan, HG2 850. Hindi pala siya magkaparehas. Hindi, HG Pro nga lang to. HG2 850 Gen 5, no? Parehas siya. Heto 7,200, kay DynaQuest 7,000 pesos. So 200 pesos mas mura si DynaQuest. Pero tignan nyo kay IT World guys, 5 years local supplier warranty. Ang panalo niyan. So kaso nga lang, babalik ulit ako dun sa sinabi ko kanina. Kung wala kang way to troubleshoot components, ibig sabihin wala kang spare motherboard, wala kang spare CPU, wala kang spare memory, wala kang spare power supply, ang hirap mag-troubleshoot. So ang hirap mag-claim ng warranty. So kung mahirapan ka mag-claim, maganda kung sa isang shop ninyo siya bibilhin. Kaso heto ngayon yung dilemma natin guys. Si FSP na power supply, 1 year local supplier warranty lang siya kay DynaQuest.
So, ang maganda dito, i-chat nyo muna si DynaQuest before purchasing this, and you have to make sure kung masusuportahan nila kayo kapag ka bumigay ang power supply after 1 year and 1 month. After 13 month, ano ba yan? After 13 months of use, bigla siyang bumigay. Gusto ninyo at magandang idea na siguraduhin muna ninyo kung matutulungan pa rin ba kayo ni DynaQuest, no? So, maganda yung presyo niya. Hindi maganda yung local supplier warranty coverage niya. Pero, may probability na authorized siya na reseller. Ibig sabihin, meron siyang associated na authorized distributor na pwedeng makatulong sa inyo if it gets damaged or broken after the local supplier warranty period. Yun nga lang guys, ibig sabihin yan, back to FSP yan. Tutulungan lang nila kayo i-forward yung component papunta kay FSP or papunta kay distributor. Okay? So, again, you better have to chat with them before purchasing this kung concerned kayo sa warranty coverage. But, ang presyo niya as of now, November 11, 2023 ay 70,000 or 7,075 pesos. Okay. So, ayun. Tapos na tayo sa major components. Ngayon, punta na tayo sa pinakamahal na component, which is yung video card. Hindi ko na patatagalin to. RX 7800 XT. Bakit? If you guys are following my video, I recently purchased, well, medyo recent. Bumili ako ng video card 4070. Binili ko yung RTX 4070. Alam kong kinabukasan lalabas na si 7800 XT sa Pilipinas. Kaso 4070 pa rin yung binili ko. Yun ay dahil ang habol ko stability. At that time, si AMD hindi pa siya ganun ka-stable. Ayon sa mga ibang reviewers, medyo nagiging stable na daw si AMD ngayon. So, nasa inyo na yan. Tapos another thing to consider ay kung ang habol ninyo ay ray tracing, definitely mag-Nvidia kayo. Medyo mas maganda pa rin ang performance ni Nvidia in regards to ray tracing. Pero kung raw rasterization lang ang habol ninyo, gaming performance, FPS, ganyan, okay na ang AMD, lalo na kung i-consider ninyo ang presyo. So, in this regard, RX 7800 XT ang napili ko, which amounts to 33,000 pesos. Ayun, tignan nga natin kung may sale price to. Wala siyang sale price. Ayan lang ang presyo niya, 33,000 pesos. Okay, next component ay ang SD card or SSD storage. Lexar Aris ang napili ko from PC Chain Superstore. Ang ganda ng presyo nito guys. Bumili ako ng 4 terabytes. 10,000 pesos lang. Ang ganda, kaso wala siyang stock. Tapos ang ganda pa ng local supplier warranty coverage niya. Importante to guys. Bakit? Ang Lexar Aris version is from China. Ewan ko sa inyo, pero medyo wala akong tiwala sa China. Heto pa rin ang binili ko kasi it's only for a gaming computer. May konting video editing, pero meron akong hard drive sa computer. Doon ko siya sinustore yung mga importanteng files ko. Dito sa storage device na yan, walang importanteng file na nakasave dyan kasi natatakot ako baka bigla siyang bumigay. Pero palubag loob, maganda yung warranty coverage niya. So, yan pa rin yung kinuha ko. Hetong speeds na yan, tunay na tunay siya. So, panalo talaga yung pricing niya in my opinion. In regards to quality, parang 3 buwan pa lang yata sa akin tong storage device na to, so hindi ko alam. Sa loob ng 3 months, 2 or 3 months, parang ganyan, hindi pa siya bumibigay sa akin. Okay pa naman siya, wala pa siyang bad sectors, ganyan. Healthy pa rin yung drive. Wala akong problema sa kanya. Mabilis, maganda, pasok naman. Wala pa naman ako nababasang bad reviews in regards to this
specific model na yan. So okay siya, but then again, China siya. Iba yung technology nito, wala tong memory cache, pero medyo lalalim na tayo doon. Basta yan yung performance niya, maganda. So ang presyo niya ngayon ay 512 gigabytes, 2,000 pesos. 1 terabyte is 3,009. 6,000 pesos sa 2 terabytes. 9,900 para sa 4 terabytes. Wala nga lang stock tong tatlong to, 512 lang. So, ayun. This is a good brand in regards to performance. In regards to quality, hindi ko pa alam kung matibay ba siya o hindi. Pero to be fair, maganda yung warranty coverage niya. Kaya yan yung kinuha ko. Alright, last component guys, which is the computer case. Ang computer case naman, since alam ko naman yung build na gusto ko, heto na yung pinili ko. Bakit? May kasama siyang tatlong case fans na ARG So, yung iba, medyo biased talaga ako kay Dark Flash na casing. Kaso si Dark Flash, wala siyang kasamang case fans. Heto, meron na. So, pasok sa akin to. Kaya heto, it's as simple as that. Sa ngayon, TechWare Nexus Air M2. In my opinion, M80X na case na may re-recommend ko sa ibang tao sa halagang 1,900 pesos. Ang warranty coverage, hindi yan mahalaga in regards to computer casing. So, hindi ko na yan pinansin. So, ayun guys. Ayun ang pricing natin ngayon. Again, this is for 11/11 2023 build. Ito naman yung pricing pala guys. Yung mga star sa gilid dito ay ayan yung mga presyo. Final price yan. Or no, yung mga may star dyan ay yung kukunin ko kung plano kong magbuo ngayon na ha. Pero in my suggestion, since November na guys, malapit na magpasko, malaki ang probability. Pero again, may probability rin na magmahal sa December, no? Kasi I'd be making another video pagdating ng 12/12 sale. Pero sa ngayon, 11/11 2023, yung mga naka-star dyan ay ang mga kukunin ko now. So, umpisa natin dito. Wala pang website. Sa description field, ilalagay ko rin to kasama ang link. Ngayon, yung naka-star dito is yung G-Skill galing kay DynaQuest 7060. Tapos, pero heto talaga, minamata ko yan guys. Kung pwede, heto ang kunin ninyo. Bakit? Limited lifetime warranty, diretso na mismo sa shop. Pero to be fair kay DynaQuest, maaaring matulungan din nila kayo. So, i-chat nyo muna sila bago kayo mag-decide kung alin dyan sa dalawang kukunin ninyo. Ang next ay ang TechWare Nexus, galing rin kay DynaQuest. Ang power supply 7075, galing din kay DynaQuest. Motherboard DynaQuest. i5 DynaQuest. Acer Nitro, Data Blitz. Ang Sapphire kay Tech 2027, ang Lexar Aris kay PC Chain, ang G502 Lightspeed 5299, galing din yan kay if I'm not mistaken, Pint, Solid Pint or Sound Pint, parang ganun, no? Link mamaya sa description field, nandun yung link. 5299. Hindi ko pa to nabibilhan. Store is not personally verified, pero Lazmall siya, may 30 days return siya. Pero kung halimbawa peke to, si Lazada has 7 days return policy, so hindi kayo mahihirapan doon. Pero personally, ang kukunin ko ay yung galing overseas, link in the description field below. Pero again guys, store is not verified, store from overseas, so hindi ko alam kung legit yung product. Pero meron isang nag-review doon at kinonfirm niya na nadidetect siya ni G-Hub. Kung pagkabili ko sa kanya sa December, hindi pa ngayon, at na-detect siya ng G-Hub ko, magagawa ako ng comment doon. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya nabibili. 4,600 pesos. Pwede na sa akin yan. Meron namang return policy si Lazada kung na-scam ako nito, no?
So ito ang kukunin ko. Next is yung Royal Clutch. Heto, nasubukan ko to, nabili ko yan, natuwa ako, try mode, meron siyang high frequency, meron siyang Bluetooth, meron din siyang cable connection, kaya siya try mode. Ingat lang kayo guys, kasi yung mga ibang RK71 ay dual mode lang. So, hindi ako pabor doon, mas gusto ko yung try mode. 1,800 pesos, ang ganda ng presyo. Highly recommended to guys. Kung meron ako marerecommend dito sa buong build ko, yan ay ang keyboard at ang monitor, yung dalawang yan. Tapos ang subtotal 96,500 pesos rounding up. May estimate shipping of 1,253 pesos, total of 97,800 pesos. So again, today is November 10, 2023. I really hope masubaybayan ninyo yung mga future videos ko in regards to this endeavor ko. And also, sana may natuwa, sana may natulungan. I really hope natuwa talaga kayo. Medyo may kahabaan yung video. I apologize. And again, feel free to comment lang ha. Comment lang kayo sa comment section sa baba. Please, tignan ninyo yung description field kasi yung mga ibang nalimutan kong sabihin, doon ko itatype. So, yun na lang. As always guys, see you in the next one.